Nakakapagtaka no guys, sa dami na nang nag-share ng mga vlogger dito sa Canada na hindi kakayanin yan guys, no? Kahit pagbali-baliktarin mo pa yan, hindi po kakayanin ng isang international student na suportahan yung sarili niya na pambayad ng tuition fee plus yung cost of living niya dito. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So today guys is Friday na, no? Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon guys, no? So halos patapos na ang January na naman, no? Parang kailan lang nag-celebrate lang tayo ng Christmas, New Year. Susunod niyan, araw na ng mga puso, no? Valentine's na, February na naman. So ngayon guys, naka-break lang tayo sa work. So, nandito lang tayo sa bahay kasi naka-remote work ulit tayo ngayon. No? Napakaganda ng weather ngayon dito sa Vancouver, guys. No? So, malamig pero may araw. No? -1 kami ngayon. -1 pero ang taas ng araw sa labas. Tignan nyo, guys. Ganda ng weather sa labas. Halaman natin dyan. Masaya na naman ang mga halaman natin kasi may araw. So, magdidilig muna tayo guys. Whether sa Philippines, Canada, US, or kahit saan pa yan guys, no? Hindi naman puro success, no? So, meron pa rin mga nakaka-experience ng mga failures, di ba? So, naisip ko guys na i-share din sa inyo yung mga experiences ng iba nating mga kababayan dito sa Canada na nakita ko sa social media, no? Na I think very valuable na malaman nyo rin yung experiences nila para alam nyo rin kung ano yung mga possible na ma-experience nyo dito, whether positive or negative, no? Para din mapapaghandaan nyo, no? So, yan yung topic na pag-uusapan natin for today, no? So, yung number 1, guys, ang sabi niya, hello po, planning po na mag-Canada as international student. Any suggestions lang po? Kaya po ba na ma-cope ang expenses kung mag-work ng part-time lang, including ang tuition fee? Salamat po. Well, nakakapagtaka no guys, sa dami na nang nag-share ng mga vlogger dito sa Canada na hindi kakayanin yan guys, no? Kahit pagbali-baliktarin mo pa yan, hindi po kakayanin ng isang international student na suportahan yung sarili niya na pambayad ng tuition fee plus yung cost of living niya dito. Okay? At ang masama pa guys, yung iba, bukod pa doon, sinasama din nila sa computation yung pagpapadala sa Pilipinas. Okay? So guys, let's do a computation, no? Para talagang mas maintindihan natin. Right? Kasi guys, ang isang international student, i-allow lang po yan na mag-work, I think 20 or 24 hours per week. Part-time lang yun guys, no? Sabihin na natin 24 hours per week. Okay? Kung 24 hours per week, magkano po ang minimum wage? Bawat provinces po dito sa Canada, iba't iba po ng minimum wage. Halimbawa na lang po, dito sa BC, right? Ang minimum po namin dito is 17.40 per hour. Sabihin na lang natin $18, sige, right? Sabihin na lang natin $18 ang minimum wage, right? So imumultiply mo siya ng 24 hours, right? And then imumultiply mo ng 4 kasi 4 weeks, di ba? So magkano ngayon ang sweldo mo in a month? At ang swelduhan dito guys, every
2 weeks. So, ang total mo guys is 1,728. Okay? Gross yun guys, wala pang tax. So, kakaltasan pa ng tax yan. Let's say, ang take home mo na lang 1,500. Okay? O, magkano ang average na rental dito ng 1 bedroom sa British Columbia? Ang average po is nasa 2,700. Mga 2,500 to 2,700. Sa renta pa lang guys, ubus na. Okay? So, paano ka ngayon mabubuhay dito? Wala pa yung wala pa yung cost of living mo, yung pagkain, transpo, internet, yung cellphone, right? And yung mga kailangan mong bayaran sa school. So, yung pa lang guys, hindi na talaga pwede. Hindi na uubra. Kaya po guys, diyan papasok ngayon yung proof of funds para dun sa mga international student. Diyan nila gagamitin yun. Sa mga nagpaplano po na pumunta dito ng International Student Pathway, mali po na i-assume na kakayanin nyo yung gastusin. No? Meron akong video regarding that. Kung ano yung best setup kung papasok pa rin kayo as an international student. Pag yun guys, na-check nyo lahat, may laban kayo dito as an international student. Yung next naman guys, ang sabi niya, good evening po. Still pending po ang LMIA application ko. So I need to restore my permit, which is the student permit, to be able to stay here in Canada. While waiting po, mag-aaral na lang ulit kasi mag-e-expire na po ang visa ko. Sino po ang makakatulong dito to find school and course na 6 months or longer po and sana medyo budget friendly or cheaper tuition fee? Or any suggestion po sana kung anong school and course? HCA graduate na po ako and registered na po ako sa BC Care Aid. Tandaan nyo guys, yung mga changes ngayon sa Canada is leaning towards dun sa mga work na kailangan ng Canada, no? So ngayon, yung nag-post, 'di ba? Kahit anong course kukunin niya basta mura. Okay? Para lang ma-extend yung kanyang stay dito sa Canada. So ngayon guys, kung yung aaralin mo is kahit ano na lang, basta mura, pero hindi related dun sa mga in-demand jobs ng Canada, pag natapos mo yun, let's say 6 months to 1 year, oo nga, nakapag-stay ka nga dito sa Canada, pero yung inaral mong yun is walang silbi, di ba? Towards your goal na ma-PR dito kasi nga, hindi siya kailangan or hindi in demand. So make sure guys, yung mga kukunin nyo dito, yung mga gagawin nyo dito, whether work, study, make sure guys na aligned doon sa mga kailangan ni Canada para hindi masayang yung oras nyo at yung effort nyo. So next naman guys, ang sabi niya, magandang araw po sa inyo. Baka po may alam kayong pwedeng malipatan ng trabaho dito sa Ontario. Kami po ay may close work permit at mangyari din po na hindi na kami pinapasahod ng tama ng aming company at pwersahan na rin po ang pagpapatrabaho kahit Sabado at Linggo nang wala pong bayad. Inireport na po namin ang ginagawang pang-aabuso nila kaso magpahanggang ngayon ay wala pa pong pumupunta dito sa amin para mag-imbestiga. Okay, so guys, meron ding ganitong issue, di ba? Sila ay naka-close work permit, so sila ay kailangan nilang magstay doon sa company na yon. So, whether meron silang malilipatan, hindi pwede kasi nga naka-close work permit sila unless makakuha sila ng open work permit. Yan yung isang pagkakaiba ng close and open. So, pag natapos yung contract mo doon sa close work permit na yon, wala ka ng status, di ba? Kaya yung iba guys, prone to abuse talaga, no? Tulad niyan na hindi sila pinapasweldo ng tama, hindi maayos yung tatrato sa kanila, pero wala silang magawa, di ba? And I really hope na mapuntahan na talaga sila kung saan man sila nag-report para talagang makalipat sila or, ma-solve yung kanilang issue. Pero guys, may mga ganyang scenario dito sa Canada. Kaya guys, yung mga papasukan nyo, whether open or close work permit yan, talagang i-scrutinize nyo ng maayos, ng mabuti yung papasukan nyo na company na talagang maaalagaan kayo ng maayos at talagang merong legitimate na trabaho. Okay? Para guys, hindi kayo makaka-experience ng mga katulad nito. At saka guys, kung maka-experience man kayo, tumawag agad kayo sa authority guys kasi for sure,
tutulungan naman kayo talaga dito ng mga services na pwede nyong ma-avail kung merong mga pang-aabuso na katulad nito. Okay? And next po, ang sabi niya, sana po may makatulong. Naghahanap pa din po ako ng PR pathway naming mag-asawa. Expiring na din po ang PGWP ko and open work permit. Akala ko kaya ko, pero bigla akong na-stress kasi wala po akong nagagawa. I am looking for immigration consultant na makakatulong sa sitwasyon namin. Salamat po. Okay. So, PGWP. So, I assume na pumasok sila mag-asawa dito as an international student katulad namin. At yung spouse is naka-SOWP or Open Work Permit. Okay guys, so kaya ko sinasabi before na talagang ang best setup is 2 years na program para magkaroon kayo ng 3 years na PGWP. In total, you have 5 years to stay here in Canada para ma-fix yung inyong permanent residency. No? Yung post guys, hindi ko alam kung anong program at ilang years yung kinuha niya. No? But I have own experience na kamag-anak namin na pauwi. No? Kasi nga guys, tapos na yung 2 years na aral and 3 years na PGWP, walang nangyari. Meaning, hindi siya nakahanap ng pathway papuntang PR. Right? So, it's possible guys. Kasi guys, may mga nakikita ako dito na kapag kakuha ng PGWP, nagiging relax na. Okay? Or pagkatapos ng aral, nagiging relax na. Tandaan nyo guys, hanggat hindi nyo nakukuha yung main goal nyo, which is yung PR, huwag kayong titigil. Okay? Huwag kayong titigil sa paghahanap ng pathway para talagang makuha nyo yung main objective nyo na ma-permanent resident dito. Kasi guys, yung 3 years or yung 2 years na aral plus 3 years, yung 5 years guys, mabilis lang yan. Okay? Kaya huwag kayong magpapakampante. Right? As soon as possible na ma-PR kayo, mas maganda. Okay? Ayan. And I think this is the last one. Ang sabi niya, patulong naman po, baka may alam kayo na nag-i-issue ng LMIA. 7 months na po ako dito as tourist until now wala pa din ma-applyan na work. Extended for 1 year tourist visa ko. Kaso ang hirap humanap ng work dito. More than 18 years experience, accountant sa Pilipinas po ako. Thank you po in advance sa makakatulong sa akin and God bless po sa lahat. Okay. So ito guys, nagpapakita lang na hindi porke meron kang magandang experience sa Pilipinas, makakakuha ka na rin talaga ng magandang trabaho dito sa Canada. Pag hindi mo talaga pinagplanuhan, hindi mo pinag-isipan at hindi ka handa dito sa Canada, prone ka talaga to failure. No? Tulad nito, nakatourist siya, di ba? Alam naman natin guys, walang chance or mahihirapan ka talagang maghanap kapag nakatourist ka. Kasi nga guys, hindi na po pwedeng maghanap ng trabaho ang mga nakatourist visa. Hindi ko alam kung alam nung nag-post, but this is just recent guys ha. Ngayon lang tong January, no? So hindi ko alam kung alam niya na bawal pong maghanap ang isang nakatourist visa dito sa Canada, right? Pero knowing na pumasok siya dito as tourist at nag-extend lang, I would say, di ba, na talagang napaka-slim ng chance pag sumugal kayo sa ganyang pathway, no? Na magtuturist kayo dito tapos maghahanap kayo ng trabaho. Mahihirapan kayo talaga dito. Kasi guys, yung mga legitimate nga na pwedeng maghanap ng trabaho, yung mga TFW natin, yung mga naka-close and open work permit, yung mga student visa, nahihirapan na nga sila maghanap ng trabaho eh. Paano pa itong naka-tourist visa ka lang, di ba? Tapos magsusugal ka dito, maghahanap ka ng work. Mahihirapan ka talaga. Right? So, yan guys, yung mga nakita ko sa social media na yung mga negative experiences nila na nai-encounter ngayon, no? Pero talagang I really believe na pag talagang hindi mo pinaghandaan at nagpadalos-dalos ka sa pagpunta dito sa Canada. Kasi guys, hindi natin alam kung ano pa yung mga changes na mangyayari, no? So, napakabilis ng mga changes dito sa Canada. Kaya dapat lagi tayong may plan A, B, C, and so on, no? Para kung sakaling hindi mag-workout yung isa, pwede pa tayo dun sa isa.
Okay? Tsaka lagi nyong iisipin na mag-focus kayo dun sa goal nyo. Hanggat hindi nyo nakukuha, huwag kayong magre-relax. No? And uulitin ko guys, no? Lahat ng gagawin nyo dito, whether sa work, aral, upgrade, o kahit ano pa yan, right? Kailangan naka-align doon sa in-demand jobs or requirements ng Canada para hindi kayo mahirapan in the future. Okay? So, yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!